namin ang mga hinaing ng mga manggagawa. Una, magbibigay kami ng safety gear tulad ng mask at gloves. Magkakaroon din ng safety training para sa lahat. Pag naayos na ang mga safety measures natin, makakabalik agad ang production. Medyo delayed tayo ngayon pero kumpiyansa kami na maabot ang deadline ng clients natin. Nag-aalo kami ng 5% wage increase para makatulong sa mga pangangailangan ng mga manggagawa. Ito lang ang kaya ng budget namin ngayon. Sa safety naman, sisiguraduhin namin na susunod tayo sa mga safety regulations. Magkaroon ng madalas na inspections para matiyak at ligtas ang lugar ng trabaho. 5% increase? Hindi sapat yan. Matagal na namin hiningi ang mas mataas na sahod at mas ligtas na kondisyon sa trabaho. Kailangan namin ng minimum 10% increase at dapat dagdagan ng mga breaks sa shift. Tama, kulang ang safety improvements na nabanggit nyo. Gloves at mask lang, dapat may regular health checks at mas maayos na ventilasyon. Mas maikling oras ng trabaho din dapat. Naiintindihan ko na kailangan baguhin ang kondisyon ng mga manggagawa, pero kailangan din natin isipin ang profitability ng negosyo. Kung masyadong mataas ang wage increase, babagsak ang kita. Delay na ang orders namin. Kung hindi magpatuloy ang production sa loob ng 2 araw, maghahanap kami ng ibang suppliers. Kailangan na namin makuha ang mga products. Naiintindihan namin ang iyong concerns. Alam naming mababa ang 5%, pero ito ang kaya na hindi masyadong makaka-apekto sa negosyo. Pero mag-uusap pa kami. Maaring magdagdag kami ng mga maraming breaks periods para sa workers, lalo na sa mga long shift. Gusto rin naming maging ligtas at komportable ang mga trabahante. Alam namin na kailangan maayos agad ang production. Gagawin namin ng 24-hour shift kapag bumalik na ang mga manggagawa. Kaya namin tapusin ang orders in 3 days, hindi 2, pero humihingi kami ng konting pasensya. Na-review na namin ang budget. Kung itataas namin ang wage increase ng higit sa 5%, kakailanganin namin magbawas ng ibang gastos. Maaari namin i-offer ang 8% pero hindi na kaya ang 10%. Magsasagawa kami ng regular health checks at ayusin namin ang ventilasyon ng workplace. Makikipagtulungan kami sa gobyerno para matugunan ang mga kailangan sa safety standards. Okay, mas okay ang 8% pero gusto naming may kasunduan na magkakaroon ng regular na review ng sahod at kondisyon ng trabaho. Kailangang masiguradong hindi na mauulit ang ganitong sitwasyon. Pwede tayo magkasundo doon. Magkakaroon tayo ng regular na meetings kasama ang union para pag-usapan ang anumang issues na lalabas. Ayaw naming umabot pa ulit ito sa strike. Medyo mataas pa rin ang 8% para sa akin. Ano ang magiging epekto nito sa long-term growth ng kumpanya? Kailangan nating siguraduhin na hindi bababa ang profitability. Kaya namin ng 8% pero kailangang mag-cut ng ibang cost. Siguro pwede nating pag-aralan kung paano pa mapapabilis ang operations. Dapat ding masigurado na maayos ang working hours. Ang mahabang shifts na walang sapat na pahinga ay paglabag sa batas. Pero paano nyo asikasuhin iyon? Sinisiguro namin na sumusunod kami sa batas ng paggawa. Babaguhin namin ang mga schedule para siguradong makakakuha ng tamang break ang mga workers, lalo na sa pag-peak production. Pwede naming i-stagger ang breaks para tuloy-tuloy pa rin ang production, pero hindi masyadong mabibigatan ang mga workers. Parehong panalo ang mga manggagawa at negosyo. Tatanggapin ko na ang extra day para matapos na ang orders, pero kailangan namin ng assurance na hindi na ito maulit. Kaya ba ninyong masigurado na on-time ang production sa susunod? Committed kami na i-improve ang operations para hindi na magkaroon ng delays. Marami kaming natutunan sa strike na ito at sisiguraduhin naming handa kami sa susunod. Gusto ko pa rin makakita ng detalyadong plano kung paano ninyo ma-maintain ang profitability after the wage increase. Kailan ninyo ito mapapakita? Gagawa kami ng cost-cutting plan at ipapakita sa inyo next week. Kumpiyansa kami na kaya naming i-manage ang financial impact ng wage increase. Ihahanda namin ang mga report para sa gobyerno tungkol sa mga safety upgrades na ginagawa namin. Magiging transparent kami sa aming progress. Kung makukuha
kailangan namin ng 8% increase, dagdag break, at mas maayos na safety measures, handa na kaming tapusin ang strike at bumalik sa trabaho. Pero gusto naming makita agad ang mga pagbabago. Kasunduan na tayo. Sisimulan na agad ang mga pagbabago. Aasahan kong makakatanggap ako ng updates tungkol sa compliance ninyo sa labor laws. Bantayan ko ang progreso nyo. Pansamantala, susuportahan ko ang plano, pero babantayan ko ang financial performance ng kumpanya. Aasahan namin na darating na ang mga orders. Sana ito na ang huling delay na maranasan namin. Salamat sa lahat. Salamat sa inyong lahat sa pakikipag-usap. May plano na tayo. Sisiguraduhin naming maayos itong ipapatupad. Pinahalagahan namin ang inyong pasensya at pagtitiwala. Gagawin namin ang lahat para maging mas ligtas at mas supportive ang workplace para sa mga manggagawa. Magtulungan tayo para maibalik ang production. Ready na kaming kumilos. Sa maayos na budgeting, kaya nating pagtagumpayan ito nang hindi sinasakripisyo ang growth ng kumpanya. Sisiguraduhin namin na mataas ang antas ng kaligtasan mula ngayon. Babantayan namin ang inyong mga aksyon para matiyak na maayos ang lahat. Patuloy kong imomonitor ang inyong pagsunod sa batas. Titingnan ko ang mga numero, pero ngayon, let's move forward. Aasahan namin ang mga orders sa lalong madaling panahon. Salamat ulit sa lahat. Yapi, budbay! Yang mas mataas ang sahod at Gawa. Pero kailangan din natin isipin ang profitability. Gobyerno tungkol sa mga safety upgrades na ginagawa.